Sa susunod na araw, dumating si Kenzo sa korte para sa paglilitis ng hurado. Sa legal na paglilitis na ito ay isang grupo ng mga tao, kilala bilang hurado, ay pinili upang marinig ang ebidensya na ipinakita sa kaso, at gumawa ng desisyon o hatol batay sa ebidensyang iyon. First Prosecutor Tai iniharap niya ang kanyang kaso. Ipinapakita ang mga larawan ng hurado. Sa iba pang ebidensya na inaangkin niya ang patunay. Si Hanso ang mamamatay tao. Sinusubukan niyang umapela sa damdamin ng hurado, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng Koaw, bago at pagkatapos ng pagpatay. Sa kanyang turn, John Han argues na siya Hanso Amir. Mag-aaral sa kolehiyo na walang naunang pagkakasala. Walang motibo para patayin ang biktima. Inaanyayahan ni John Han ang init na ipakita ang kanyang ebidensya. Para makasagot siya dito, Tae, nagsisimula sa pagbanggit kung paano nag-spray ng dugo ang pulis. Sumiklab sa Hanso. Infam dugo sa lahat. Kanyang katawan. Gumagawa siya ng senaryo. Iminumungkahi na sinasaksak ni Hanso ang biktima, nang mawala ang kutsilyo sa kamay niya. Dahil naipit ito sa kanyang gulugod. Sanhi ng sinapupunan sa kanyang kamay. Since inaangkin ni Hanso, wala siyang maalala sa sugat. Nagpa siya si John na linawin ito para sa hurado. Iniharap niya ang gamot na Hanso sa ulat, na nagpapakita ng mga bakas ng alak, LSD at ketamine. Tanong ni John sa pathologist. Ano ang mangyayari sa isang tao na uminom ng kombinasyong ito ng mga gamot na may alkohol? Ipinaliwanag iyon ng pathologist. Ang mga sangkap na ito ay narcotics, at saka hinaluan ng alak. Tae Hong. Tanong ni Sujen. Kung nakakuha siya ng agarang warrant of arrest, kunin. Hayan-eyed Manda sa himpilan ng pulisya. Officer Han. Inamin ni Bayo na kailangan niyang magsagawa ng pagsusulit. Wala ring warrant of arrest. Eyed Manda si Jean. At mga tanong. Bakit niya dinala si Hayanso sa police station? Nang walang wastong autorisasyon. Sa ibabaw niyan, lumihis siya sa pinangyarihan ng krimen ayon kay Sujen. Ang opisyal ay gumawa ng ilang labag sa batas na gawain sa gabi. Lalong nagpapakomplikado sa kaso ni Hanso. Tumawag si Tae Haida ng isa pang opisyal bilang saksi. Ang opisyal na ito, responsable sa pagkuha ng Hanso. Sa istasyon ng pulisya, ang hurado ay ipinapakita ang dashcam footage mula sa gabi. O nasaktan si Hayanso. Tinatanong ang mga opisyal kung patay na ang batang babae. Nang tanungin tungkol sa motibo ni Hayanso, iminumungkahi ng opisyal na nais malaman ni Hayanso ang kalagayan ng mga biktima. Dahil kung buhay pa siya, magdudulot ito ng mas maraming gulo. So tanong ni Jean sa officer. Nagtatanong kung si Hayan S. Maaaring nagtanong dahil sa pag-aalala sa biktima. Itinanggi ito ng opisyal. Nagsasaad ng Hyun Susto na iminungkahi kung hindi man. Sujan at nagpapakita ng higit pa sa dashcam video, kung saan kumakanta ang mga opisyal. Pagmarka ng kanyang tiket sa lottery at paggawa ng mga biro. Tinanong niya ang opisyal na masama ang loob niya sa biktima. At ganoon, bakit hindi siya seryoso ngayon? At patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang tiket sa lottery. Ang mga nagpapatunay na tanong ni Sujan ay hindi nakapagsalita sa opisyal. Nakita din ng hurado, na bigla sa insensitive na pag-uugali ng mga opisyal. Tae Hyun, tawag ng high school homeroom teacher ni Hanso. At nagtanong kung bakit pinayuhan si Hanso na lumipat ng paaralan. Isiniwalat ng guro na nag-away si Hanso, kasama ang isang kaklase, at tinulak siya nito pababa ng hagdan. Habang walang malay ang kaklase, patuloy siyang sinuntok ni Henzo, hanggang sa natanggal ang dalawang ngipin niya. Tay inilalahad niya ang patotoong ito, upang ilarawan na ang Henzo ay may marahas na kasaysayan. At ang insidenteng ito ay hindi ang kanyang unang depensa. So Jean at kinuha ang sahig. Mga tanong niya tungkol sa pangyayari. Siya sa kaya, ipinaliwanag kung paano siya paulit-ulit na tinutukso. At hindi nirerespeto ng kanyang mga kaklase. Lalo na tungkol sa kanyang ama.
Hindi niya iniulat ang pambubuli sa mga kawani ng paaralan. Kasi, gusto niyang protektahan ang kanyang ama mula sa pakikisangkot. At posibleng humarap sa mas maraming pangungutya. Nang mabot niya ang kanyang breaking point sa pambubuli, nagsagawa siya ng traffic action para huminto. Ngunit gayon paman, nang maglaon ay pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon at nagpahayag ng pagsisisi. Humihingi pa ng tawad sa kaklase niyang si Sujen. At humarap sa hurado, binibigyang diin na ang lahat. Kasama ang mga opisyal na naka-duty ay nagkakamali. Gaya ng nakikita sa kaso ng Hyunsus. Iginiit niya yon. Nabigo ang prosekusyon na magpakita ng solid ebidensya laban sa akusado, resorting sa halip, sa pagtatanong sa moral na karakter ni Hyunsus. Ganitong diskarte, pagtatalo ni Sujen, ay isang pagtatangka na ilihis ang atensyon. Mula sa kakulangan ng sangkap ng patunay. Ang hurado, sa mga hukom, lumilitaw na mas naiinip sa pananaw ng Hyunsus. Habang pahinga, tanong ni John Han kay Hyansuf. May binanggit si Kukwe tungkol sa kanyang kaibigan. Hyansu, naaalala iyon. Nagkaroon siya ng makabuluhang pakikipag-away sa kanyang kaibigan. At pinutol nito ang lahat ng relasyon sa kanya. Pagkatapos, kainahinala ng foul play. Lumapit si John Han sa kaibigan. Yun-John at mga tanong ay tungkol sa lomet sa Kukwa. Hinala niya iyon. Either Hil-John nagbigay ng Koko na may mga gamot, o nasangkot sa paggamit ng droga sa kanya. Since Koko ay namatay 1 linggo matapos silang magkaaway. Hinala ni John Han na baka si Yo-John ang pumatay. Or at least alam niya kung sino ang pumatay. Yo-John via Manly. Itinanggi ang anumang pagkakasangkot ng harapin ni John Han. Gayunpaman kapag pinagbantaan ng interogasyon ng pulisya, at ubili niyang binigay ang address ni Yo-John. Pagbubunyag sa kanya, habang nakipag-ugnayan ng nagbebenta ng droga. Sa gabi ng kanyang pagpatay, itinanggi ni Yo-John ang lahat ng akusasyon ng Junhan. Pagharap sa kanya, leading Junhan bigo at walang laman ang kamay. Gayunpaman pagkatapos huminto sa labas ng ilang sandali, bumalik siya sa shop at kinuha ang phone niya, na siya ay covertly itinakda upang i-record kanina. Ang kanyang intensyon ay upang makuha ang anumang mga pag-uusap. Baka meron si Hahon. Kasama si Hahon. Tungkol sa address na ibinigay niya. Mamaya nakikinig si John Ham sa recording. Kung saan pinagbantaan ni Hahon si Hahon. Sasabihin niya sa pulis na makikipagkita rin siya. Junhan. Sinusuri sila. At natuklasan ang footage. Nagpapakita ng ibang tao na humahabol sa kusinero sa isang truck. Unang lumitaw ang individual sa isang gasolinahan. At pagkatapos ay sinundan siya sa Han River. Ang paghahayag na ito ay nagpapahiwatig na may ibang kasama sa pagluluto. Ay pagpatay. Sa kabilang banda, mga opisyal mula sa Departamento ng Anti-Narcotics dumating sa kulungan at hilingin sa mga tauhan na bigyan sila ng CCTV footage ng lahat ng preso na bumisita sa ospital noong nakaraang buwan. Sa pagsusuri ng footage, kinikilala ng mga opisyal. Ang lalaking pinag-uusapan ay ang kilalang mamamatay tao. Anso niya, napag-alaman na isang manggagawa sa ospital. Kamakailan ay inaresto dahil sa pagdadala ng droga. At binigay niya ang pangalan ni Chita. Ang opisyal na kilalang kilala si Chita. Ayoko nang mag-imbestiga pa, ngunit ipinapaliwanag iyon. Siya ay nasa ilalim ng utos mula sa kanyang senior na magpatuloy. Samantala, isang babaeng opisyal ang nakipagkita kay Yanso. At ipinaalam sa kanya iyon. Hindi niya sinasadyang nasangkot sa paghahatid ng droga. Basang-basa na ang mga benda sa braso niya, na may narcotic solution. Hinihimok niya si Yanso na ibunyag ang pagkakakilanlan ng tao, na nagpadala sa kanya sa ospital. Ngunit, nananatiling tapat yan sa GTA at ayaw magsalita. Sa kabilang banda, ang opisyal ay nagbabanta sa GTA na may posibleng paglipat. Umaga na kung gagalaw ang GTA. Kailangan niyang umakyat sa kanyang paraan. Bumalik sa kanyang kasalukuyang posisyon. Bilang tugon, tumawa si GTA. At itinuturo iyon. Maraming opisyal sa correctional facility. Outrank ang nagbabantang opisyal. At hindi rin malinis ang kanilang mga kamay. Noon lang, ang opisyal ay nakatanggap ng tawag mula sa isang superior. Inutusan siyang pamunuan ng bilangguan. At hindi na naabala GTA pa. Pagkaalis nila, nagpahayag ng pasasalamat si GTA kay Yanso sa pananatiling tahimik.
Bilang tanda ng pagpapahalaga, binigyan siya ni GTA ng telepono na nagpapahintulot kay Yanso na tawagan ang kanyang ama. Agad na nakipag-ugnayan si Yanso sa bahay. At nalaman mula sa kanyang ama na sila ay taxi. Dati nang kinumpiska.